Ngayon nga pala mga boss, babiyahe tayo Caloocan South to Bicol. Honda Click 125 B2, B3 yata, B3. B3 mga boss, palitan lang kami mag-drive ng aking pinsan. Kasi hindi ko na kaya pag ako lang mag-isa biyaheng Bicol. May dadaanan tayo sa Pasig mga bossing, pero ang drop nila hanggang Pili lang sila. Kami pa Bicol, 553 kilometer. First gas up namin mga bossing, may kasama kaming aso, face reveal mamaya. Malayo to mga boss, kaya palitan lang kami mag-drive. Pag biyahe kayo ng Bicol mga boss, lalo ng mga Sorsogon kasi kami sa Mayuban. Ang pinakamagandang alis dito alas 3 para day trip kayo. Sobrang lubak kasi ng biyahe talaga. Dito na kami banda sa Laguna, chill ride lang. Inabutan kami ng traffic. Hindi makapacing ng maganda kasi paumaga na. Late na kami nito mga boss. Alas 4 yata kami naka-take off o alas 5. Bye, Laguna tayo mga boss. Sobrang traffic talaga. May parada ata dito ngayon. Pinsan ko pa rin ang bumabakbak. Dito medyo maluwag na, 70-80 takbo. Inabot kami ng ulan dito mga bossing. Dito yung may sa Bato Falls, San Pablo, Laguna. Ito yung aso mga boss, si Dudut. Sasama namin pa Bicol. Nagsuka-suka. Hindi ko alam kung bakit. Uuwi ng Bicol kasi hindi maasikaso dito sa trabaho ng pinsan ko. Ito first stopover namin dito at Timonan sa may baba bago umakyat. Ito yung dalawa namin kasama mga boss. Honda Wave Alpha 125 CX. Hindi pumapatig kahit saan mo ibiyahe. Basta tatak Honda yan. Humahabol sa Honda Click. Kakatapos lang umulan dito mga boss. Advice ko dito pag maulan tas marami kayong karga, pabalik o papunta kayo ng Bicol, pabalik ng Manila, mag-service road na lang kayo dun sa may baba kasi madulas tas sobrang tarik dito. Mahaba-haba to mga bossing, mga 3 kilometro paangat hanggang pababa. Tapos dun sa pinakagitna nito, dun yung tinatawag na Atimonan Zigzag Park. Sa baba nga pala unang stopover namin, yung kanina. Yung kanina naman na umuulan, nagpalit lang kami nun, nagkapote lang kami, tas hinabad namin. Pag bumiyahe ka kasi ng Bicol, pag nagkapote ka, biglang hihinto yung ulan. Ganun talaga nangyayari mga boss, 'di ba? Dito na yung parte ng paangat mga bossing. Pag di ka sumunod dyan, sasabihan ka niya ng di mo alam na salita. Sila yung mga nagpapara dito, yung nag-guide, yung binabatuhan ng mga pera sa video. Kaya hindi dito pwede mga boss, yung mga bus at mga trailer truck, hindi makakabali dito. Sobrang taas na ito, primera dito nung wave, hirap na hirap. Trinay ko na kasi dati, umuwi kami ng Bicol, Honda Wave, tas pangalawa Honda Click. Tignan mo yung mga buwelo nito mga bossing. Sobrang taas, sobrang tarik. Lalo na yun dun sa may parting pababa mamaya, mas malalim kasi dun. Apaka-solid talaga boss pag na-try nyo yung Bicol ride. Pangatlong balik ko na to. Pero pag malapit na kayo, sakit sa katawan, ayaw ka na ulit. Sasabihin mo, ayaw ka na ulit bumiyahe. Matik, sasabihin ko yun mamaya. Ito na yung part ng taas mga bossing. Solid, di ba? Ganda. Konti lang yung sasakyan ngayon eh. Kasi hali dito ang biyahe namin. Gumaka na mga bossing, tamang takbo lang, palit driver. Ako naman, tibay nung kasama namin. Dalawa pa sila. Yung isa lang yung nagda-drive kasi babae yung angkas niya. Mga 400 kilometer din plus yung tatakbuhin nila kasi sa Pili yung drop-off nila eh. Naalala ko to mga bossing yung bata pa ako. Pag umuwi kami ng Bicol o kaya Samar, pag dito dumadaan yung bus, tuwan-tuwa ako eh. Kasi yung gilid niya ang ganda, dagat. Sobrang linaw niyan eh. Sarap nga maligo dyan eh. Baka next target ko itong Gumaka. I-rides namin sa susunod. Pang ilang beses ko na to bumiyahe ng Bicol mga boss. Pangatlo na to, yung dalawa. Wala pa akong camera nun kaya di ko nagamit. Honda Click yung unang biyahe ko, 125 V2. Tapos yung pangalawa, Honda Wave 110cc lang. Nakuha ko ilang oras mga bossing, 500 km, 15 hours. Sama pahinga, chill ride lang, 70-80 dun sa Wave. Dun sa Click 80-90. Di pwede mapuwersa yung Wave kasi 110 lang. Bitin talaga sa takbuhan. Pero kung mga smash yun, nako, maganda yun, mabilis talaga. Matulin kasi yung smash pag mga patag yung takbo mo.
Pag nabiyahe kayo mga Bicol, mga boss, may parte talaga kayong madadaanan na malakas yung ulan. Tapos mga ilang kilometro lang mainit. Kaya suot tubad ng kapote kayo. Isa rin yun sa mga nagpapatagal ng biyahe. Ito maganda na boy pacing dito. Nagna 90-80 na kami. Kasi maluwag na. Gumaka, balak namin namin to, Tagkawayan na eh. O kaya pag Del Gallego, kaya Ragay. Para mabilis kami makarating dun. Bitin lang sa bakasyon mga bossing kasi 4 days lang yung holiday na matatagal. Super linis, super linis. Ito yung mga veterano na bus mga biyahe na ito Dait, Naga, galing tong Cubao. Cubao laging ang terminal na ito Yun, isa pa yun mga bossing, yung release nandrin. 2 beses lumipad kami dyan ng tropa ko Di kasi pansinin yan Mag-uumpisa yan dun sa Calamba, Laguna Meron nang nakalagay na stop, look, and listen nga so hindi masyadong pansinin. Ganda ng daan dito mga boss. Kung mga 150, 160 lang to, mga 130 na takbuhan namin dito. Pero syempre alalay lang, malayo-layo biyahe natin Iniiwasan ko kasi dito mga boss yung biglang lubak. Pag nasira kasi mag-smooth, matic. Lala move. Magbubuka talaga ng Lala move, matic yun. Tas dito yung pick up mo hanggang Manila. May napanood nga ako na vlogger Ang lupit nun. Dyan pa lang sa Mabitak ata yan, nalubak siya. Matnog, Manila Matnog Endurance. Tayo na niratrat pa rin niya sniper Ganda dito mga boss Gumaka bypass. Dito na kami dumaan Dito pala yung mga nagbablog yung mga bus driver, yung sila Makina Moto. Makina Moto ba yan? Makina Moto. Hindi, si yung mga bus yung mga binibidyo na mga biyaheng probinsya. Isa rin yun sa mga idolo ko Tapos syempre yung driver ng Piltranco, si Bobby, surebull yun. Ganda magpatakbo nun. Lupit ang overtake nun. Ganda dito mga bossing para ka na sa pelikula. Dito yata sumemplang si Bangis yung bumiyahin sila ng Bicol Pero nakakatakot dito pag gabi kasi wala pang mga harang. Bangin to mga boss Bakit? Sa video parang pero sobrang sobrang tatarik na malalalim yung mga gilid. Bicol ride mga bossing, walang humpay na throttle talaga. Sawa ka talaga, may saan ba yun? Libmanan ata yun, 30 kilometer, puro straight. Hanggang Pamplona, Camsur. Bypass mga bossing ito yung mga shortcutan para di ka na dumaan sa mga bayan-bayan. Tulad yan Gumaka, yung bayan na itong Gumaka, matraffic dun Ito yung mga maganda talagang ginawa ng mga gobyerno, DPWH para mas mapabilis yung biyahe. May ginagawa dun, dinaanan kami, Recta Lopez Quezon Expressway. Sarap nun pag nagawa yun, kaso for 4 wheels lang naman kasi yun. Ganda dito, 5 kilometer yata haba nito kasi kanina pa kami rumaratrat parang walang katapusang daan. Dito pa rin kami mga boss. Bala ko na magbaliktad ng damit. Baka naliligaw kami. Di kami makalabas. Mahaba talaga mga bossing. Ganun ginagawa ng mga batang 90s mga boss no? Halimbawa lilibot kayo. Libot-libot. Tapos naligaw kayo. Na matatakot. Babaliktad ng damit no? Para makalabas lang. Haba mga boss. Para ka nasa Calatagan, Batangas. Humahataw. Pero ito iba kasi sobrang tarik. Mataas talaga. Full throttle na nga kami kanina. 50 pa rin takbo ng motor. Naka full throttle na yun Ang ganda mga bossing Ang daming puno. Tapos nagulat ka, pinag-rat-rat ka Atay ka, yari. Puro pa naman NPA sa mga ganyan. Mga bundok yan Kaya nakatakot yan pag night ride. Lalo na yung biyahe namin, Honda Wave gamit namin nun. Anong oras yun? 10:00 ng gabi, nasa Lopez, Quezon kami. Binaybay namin yun hanggang Pili. 12:00 na kami nakadating ng Pili. Ay, 7:00 pala yun. Oo, tama. 7:00. Kumain kami sa may Lopez Jollibee. Tapos binaybay namin. Grabe Kapag mga gabi kasi mga boss, ayan yung labasan ng mga bus Gabi talaga yan, mga rumaratrat. Kala mo, mga lumilipad yan pag in-overtaken ka Chinek lang namin si Dudut mga bossing okay naman siya. Naawa kami sa aso pero naman tawag dito. Hindi naman siya ganun ka haggard. Inabot na naman kami ng ulan mga bossing. Ito yung mahirap dito Isa sa pinaka nagpapatagal ng biyahe talaga.
Gateway to Bicolandia. Tagkawayan pa lang yan mga boss. Quezon pa lang yan. Kamsur. Ayan, boundary pa lang yan. Paglagpas dyan, Kalawag, 200 kilometer pa lang yata yan. Halos wala pa sa kalahati yan pagpa Sorsogon yung biyahe mo. Dito mga boss, kakain muna kami tanghalian. 12:00 na. Change driver mga boss, binabiyahe na namin ang parte ng Kamsur. Ragay. Sunod-sunod na yan, parte na ng Bicol yan. Umaambon-ambon kaya putol-putol din ang video. Pero ganun pa din, safe pa rin tayo mga boss. Ayan ang pinakamaganda. Unang-una kailangan talaga pag biyahe dito, naging safe talaga. Kasi pag nasiraan ka o may nangyaring aksidente, mahirap na mahabol dito yon. Ito yung pinakaayaw namin pag day trip tapos vehicle ride. Yung overtaken mo tong mga to tapos hihinto ka. Kaya pag kami tinatamad kami huminto kasi ang dami nyo nang in-overtaken tapos lalampasan na naman kayo ulit. Ito mga boss, yung right lane dito ginagawa. Tapos may mga parte talagang lubak. Ito one lane lang to dito Pinapahinto dun sa kabila. Kaya pag gabi sobrang traffic dito. Pagpasok mo dito ng Kamsur, tas Tagkawayan, para ka imaginein mo mga bossing, para kayong mga nasa EDSA. Alam mo yun, pag bumiyahe kayo ng EDSA, ganun mararamdaman mo dito. Pero dito sobrang haba. Kaya pag vehicle ride, tapos ikaw lang mag-isa, wala kang angkas, sobrang sakit sa katawan, sobrang tagtag talaga. May time mga lalagnatin ka Ito yung nakarang uwi namin, nilagnat ako nun. Pagdating namin dun, 2 araw, sakit ng katawan ko. Sobrang layo talaga mga bossing, sakit sa katawan. Kaya pag babiyahe kayo dito, kailangan kondisyon kayo. Yung tipong sobrang lakas mo talaga. Yung kaya mong buhatin yung mundo. Kasi grabe pagod dito. Pag umayaw ka dito, tapos nandito ka, walang magdadrive ng motor mo. Kaya sabi ko sa pinsan ko, palitan kami. Hindi ko na kaya kung mag-isa. Kasi iba talaga pakiramdam. Yung mga Baguio, malalapit lang yan. 200 kilometer to 500 kasi to Iba dito mga boss kasi yung mga truck talaga, mga balasubas dito. Kahit nandito ka sa linya na to, kakainin ka talaga ng linya niyan. Kaya kailangan ipapassing mo na yan mga yan. Halimbawa nakikita mo malayo pa lang, overtake kasi yan Kanina pa kami mga bossing, paulit-ulit lang yung daan, parang walang katapusan. Balik ko, kaliwa, pakanan. Kaya sabi ko, pwede pa tulog ba mga boss? Tulog muna tayo. Nako, phobia na ako dyan mga boss. Dati na-aksidente ako, natulog kasi ako nun. Galing biyahe. Biyahe namin, papunta sana kayong Pangasinan. Smash gamit namin nun. Sabi ko, break in ko nga tong smash. Kasi bago kong kuha ko, pamalit ko sana sa Beat. Kasi yung Beat laspag na sa biyahe talaga. 76,000, tas 8 months pa lang. Sakto tropa ko, daang kalikasan daw kami. Nakita ko 200 kilometer. 200 kilometer, kala ko malapit lang. Pero pag binahe mo ng motor yun, mga boss, mga 6 to 7 hours. Sakto, nag-chat siya 10:00 ng gabi. Bumiyahe pa ako nun saglit, angkas. 12:00 na ako nakauwi. Natulog kami. Nag-ride out kami 2:00. Sabi, dun sa MacArthur Highway, yung may ginagawa palang daan dun, walang precaution. Nasa gitna kami, nasa fast lane kami. Ako, kalmado lang ako nun kasi sabi ko fast lane naman. Tayo na maya-maya may barrier na itim. Binangga namin yun mga boss. Walang preno-preno mga boss. Nagulat na lang kami, umikot-ikot kami sa ere. Wasak talaga yung motor. Halos total wreck na. Pero ginawa ko pa yun Pinapalitan ko ng ng T-post, ng shock. Yung rayos wala na talaga. Tapos yung mga brake pad kasi naka-disc brake na smash. Ayun, sana matulin talaga yun Nang hinayang ako, sabi ko pagawa ko to kasi 16,000 down ko. Tapos mga boss, 2K lang monthly ko. 2-3 ata, 2 years to pay. Yun ginawa ko, tapos wala na, naayos siya, pero iba na yung takbo pag galing talaga sa aksidente mga boss. Kailangan talaga i-dispose na talaga, dispatch na talaga. Napag-desisyonan namin dito mag-stop over kami sa Pili dito sa kapatid ng pinsan ko. Ganun talaga ginagawa namin Dito sa Caloocan hanggang Pili, 12 hours talaga yan mga boss. Magpapahinga kami, ewan namin kung tutuloy kami ngayon o
bukas na ng umaga kasi pagod talaga, sakit sa katawan. Punong-puno na, mota namin kulay itim na. Tsaka pag humihinto kami, tayo na parang umaandar pa rin yung katawan namin eh. Nanginginig pa rin eh. So ayun mga boss, dito tayo sa pili. Sa gas mga boss, naka 400 na ata kami, 450, mga ganun. Tara, pahinga muna tayo. Hapon na rin kami nakadating, 4 kami nag-take off, 4 o 5 kami nakarating dito sa pili. So ayun mga boss, good morning. Uumpisahan namin ulit ang biyahe ngayon, umaga. 153 kilometer mga bossing ang tatakbuhin namin. Napagdesisyonan na ngayon na lang namin ituloy kasi alanganin na, pagod na rin talaga. Ayun na po mga boss, daming mga bus. So ayun mga boss, pag tinuloy-tuloy to, 3 hours nakalagay sa Google Map, pero pag binilisan mo pa, ewan ko kung ilang oras to tatakbuhin, pero lagi talaga namin to tinatakbo, 3 hours talaga to. Ewan, ang gulo mo Carlo. Ayun, layo pa nito mga boss, dadaan pa tayo ng Legazpi. Tapos Sorsogon hanggang Huban, nasa 20 to 30 kilometer pa. Kung tama lang ako sa aking nakikita doon sa mapa, doon kasi ako lagi bumibase. Pinsan ko muna ang driver, sabi ko siya muna kasi nagmo-moist yung salamin ko. Mahirap na. Safety first, syempre. Layo na namin. Sakto, umaambon pa. Mix and match. Sobrang lamig, tapos umaambon. Yo, mga bossing, umaga na. Kitang-kita na ang daanan. Gising na ang aking diwa. Nakatulog pa ako kanina. Muntik pa kami malaglag sa panaginip. Alam nyo ba yun mga boss? Yung tipong nakatulog ka. Alam mo, nalaglag ka sa bangin. Yung pala, nagising ka lang sa katotohanan. Kung tama ako mga bossing, parting Sorsogon na to, Castilla. Pagpasok mo ng Castilla mga bossing, sobrang haba nito. Sigsag sa Marilake. Pag dito ka nagsigsag, pagdating mo dun sa Sorsogon, hilong-hilo ka na. Pansin namin pag tinuloy, Manila hanggang dito sa Huban, parang di nakakayanin. Oo, sakit sa katawan talaga. Medyo masakit pa nga yung mga likod ko kasi babad talaga kami sa biyahe. Tapos, syempre, yung hangin, sobrang lakas talaga. Kaya ang diskarte dito pag babiyahe, makapal talaga yung jacket mo. Pag yung mga jacket yan na maninipis, yung parang mga dry fit, hindi kakayanin ng katawan mo. Brum, brum, sarap! Walang katapusang daanan, no? Talagang bakbak kung bakbak. Tibay ng Honda mga bossing no. Pag Honda talaga, lalo na pag may kulan talaga yung motor mo, hindi ka kakabahan bumiyahe ng ganito kalalayo eh. Siguro mga 4 na stopover lang kami. Ayun yung pang-4 sa pili. Yung wave, bilib ako dun. Tayo nakakadikit sa amin. 125 to 61 kayo odo. Lakas sumata kahit mga paangat. Nakakadikit dito sa wave ay sa Honda Click. Bago pa lang kasi ito mga boss 6K odo lang to kaya walang kaba kahit Philippine loop pa, dito papatig. Pag nagbabala kayo bumiyahe pala pa Bicol mga bossing, syempre number 1, pray lagi. Number 2, dapat kondisyon yung katawan, hindi puyat, talagang gusto mo talaga bumiyahe kasi hindi biro yung biyahe dito. Pero kung akong tatanungin, mas maganda may kapalitan ka talaga kasi para ma-enjoy mo ba? Halimbawa, gusto magpahinga. Yan, ganyan. Tulad nito, nakakapagpahinga kami ng maayos, isa sa amin. Kasi hindi naman kaya talaga na tuloy-tuloy itong biyahe na ganito kalayo. Dati, oo, kaya to. Pero ngayon, partido, bakbakero pa ako sa Manila. Pero nangangayaw ako. Iba kasi pag tuloy-tuloy talaga yung biyahe mo, yung talagang walang hintuan. Kanina, biyahe namin. Atimonan na kami huminto. Pangalawa, Kamsur na. Pang-atlo, dun sa Pili. Pang-apat, dito na. Patuloy-tuloy na to. Siguro di na kami mag-stop over dito. Tutuloy na namin hanggang Bicol, 153 kilometer. Magpapagas lang kami ng saglit. Yes, mga boss, signal light. Kailangan talaga yan, lalo na pagbiyahe dito. Hindi ko lang mga nabibidyoan, pero ganyan talaga. Kasi sign talaga yan na overtake yan tulad yan, no, di ba? Nagsisignal light sila. Ganyan talaga pag veteran driver na yung makasabay mo.
Magkano na karga namin mga boss? Nasa 600 na. Malapit na kami. Konti na lang. Tuloy-tuloy lang mga boss. Ganun pa rin. 90-100. Takbong pangit lang mga bossing. Ganda ng B3 no? May charger na. Kompleto na siya. Tapos yung mags tapos disc brake ng Click 150 dati. Nilagay dito. Ayun lang naman mga boss. Lalo na ngayong panahon. Syempre uso yung mototaxi delivery. Kailangan talaga may charger talaga yung cellphone mo. Kaya sobrang laking tulong talaga ng gantong motor. Convenient na convenient. Tsaka yung gulong na itong B3, hindi na siya yung madulas. Pang Click 150 na rin. Upgraded na. Maganda tapos parang airblade yung harap. Tubulan to Irusin. Naalala ko na naman yung comment na ito ni Kim no? Tubulan ng putek. Touchdown mga boss Sorsogon. Maraming salamat Lord. Ligtas kami nakapunta dito. Nakabiyahe. Sinulit na rin namin kasi para makita din yung lola ko. Kasi 4 days naman walang pasok, walang tinda. Kaya napagdesisyonan pumunta dito. Kasi ang mga bagay-bagay, mga bossing, bihira na lang at di na mababalik. Kaya kung may mga time, gawin natin. 2 tulog, 3, biyahe na naman pabalik ng Manila. Maraming salamat sa mga sumuporta, mga bossing, sa mga tumapos ng video na to. Love you mga bossing. Sunod siguro Philippine Loop gamit ang Honda Wave 110 natin. Kaya ba mga bossing? Comment down kung kaya. Honda Wave 110 Philippine Loop. Lilibutin buong Pilipinas gamit si Wave. Solid yan mga bossing. Pero sobrang tagal pa nun. Baka pakargahan ko muna yun bago ko Philippine Loop para may laban kahit kanino. Umahabol sa Aerox NMAX. Hanggang dito na lang mga boss. Pa-like and share na rin. Salamat.